Magandang araw mga Lodi. So mayroon akong i-share, lalong lalo na sa mga baguhang technician na katulad ko na isa ring baguhan. Ah, Hindi rin ako expert pagdating sa mga ganito, yung mga inverter. Kasi yung naabutan ko noon yung mga old school pa, yung mga manual, yung mga non-inverter. Itong mga inverter na refrigerator ay medyo kuan ito eh. Lalo na pag may problema yung board. Yan. Kadalasan yung lalo na pag yung complaint ay hindi umandar yung compressor, no? Ano ba yung mga reason? May sira ba yung compressor? May sira ba yung driver board? May sira ba yung main board? So ang bali ang i-share ko lang ay konting tips lang ito, ha. Lalong lalo na sa mga baguhan, pero yung mga expert ay sure ko na alam nila ito. So ito aking nga lang, baka kasi mayroon pang iba dyan na hindi nila napansin. Kaya i-share ko lang ito. Baka kasi makakatulong, no? Bali ang i-share ko ngayon ay halimbawa hindi umandar si compressor, no? Halimbawa, hindi umandar si compressor. Siyempre, ang isipin natin, may problema ba si board? O may problema ba si driver board? Si main board o si compressor? Bali ang i-share ko ay paano natin malaman na yung main board ay walang problema. Yung main board lang, bali ang i-share ko yung main board lang na wala siyang problema. Main board, ito yung driver board eh. Itong main board na wala siyang problema. Isa sa palatandaan, isa lang sa mga palatandaan. Pero marami namang paraan na malaman natin na yung main board ay walang problema. Ito ay i-share ko lang. Isa ito sa mga palatandaan. Itong relay na ito, tutunog ito eh na dalawang beses. Ulitin ko po. Itong relay nito, kapag okay yung main board, okay yung mga sensor niya, kasi itong mga sensor kasi, yung lahat ng mga sensor, dumaan kasi ito sa driver board eh. Yung sensor sa defrost sensor, yung ambient sensor, yung thermostat. Yan, dumaan ito sa main board. Kaya kung may problema kung mayroong problema sa defrost sensor, may problema sa thermostat, yung sa ambient sensor, yung sa dalawa kasi yung thermostat eh, yan. Yung sensor ba? Yan, may sensor diyan. At saka ito sa double door kasi ito eh. Kapag mayroon kayong nakitang ganyan, mayroong selector wrench. Sa ilalim po niyan may sensor po niyan, diyan sa ilalim. Mayroon pong sensor diyan. Yan. Kapag may problema kasi yung sensor, ay yung mainboard natin ay hindi siya gagana. Hindi gagana po. Ulitin ko po, yung mainboard natin ay hindi gagana kung mayroong problema sa sensor. Kung gagana man ay medyo magluloko, no? Yan. So pagsaksak natin, kung okay yung mainboard, pagsaksak natin, itong relay ay tutunog ito ng dalawang beses. Kapag tutunog lang siya ng isang beses, or kaya wala talagang reaction, ibig sabihin may problema po sa mainboard. It's either yung mainboard or yung mga sensor. So kaya importante diyan malaman natin yung mga resistance ng mga sensor. Kasi kapag nagbago kasi yung resistance ng sensor, talagang hindi gagana yung mainboard natin. So isaksak ko po. Isaksak ko lang tapos ganyan ko. Mayroon kayong maririnig na dalawang tunog eh. Yan. Isaksak ko, ha. Yun. Pansin nyo ba? Mayroong dalawang tunog. Yan. Dahil hindi nakakonect yung natin, yung sa compressor, syempre magbi-blink yan. Basta dyan magbi-blink. Kaya siya nagbi-blink kasi yung sa compressor hindi nakakabit. Ang
ang sinishare ko lang, kapag okay yung mainboard natin ay tutunog siya ng 2 beses. Yan. So yun lang muna. Kasi yun lang din ang napansin ko, kasi pag pang 3 beses ko na itong mayroon akong inayos na inverter, ganyan talaga yung reaction ng mainboard kapag walang problema dito. Ganyan talaga yung reaction niya. 2 tunog ng relay. Pag walang problema, pag mayroong problema, hindi talaga siya tutunog. Kung isa lang yung marinig yung tunog, maaaring may problema sa board, maaaring din may problema sa sensor, maaaring din may problema sa relay. Yan. So yun lang ang ma-share ko. Sana may tutunan kayo sa video, kahit konting tips lang, dahil hindi naman tayo expert. So kung nagustuhan niyo ang video na to, paki-like lang, subscribe, at maraming salamat sa iyong panonood. Bye bye.